Hello, my dear Pisces! Hello, 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 hello! Bonus reading tayo mga my dear Pisces. Hindi na ako gagamit ng oracle card. Hindi na ako gagamit ng oracle card. Regular cards na lang tayo, my dear. Okay? So, mga my dear Pisces, nakagawa na ako ng first 15 days of October. Kaso, may nagre-request kasi ng bonus reading. So, sabi ko, i-content ko na rin siya, gawan ko na rin lahat ng bonus reading, 'di ba? Para may dagdag upload, ganon, so on and so forth. So, eto tayo, my dear. Gagawa tayo ng bonus reading. And sa mga interesado, my dear, doon sa ating first 15 days of October, first upload natin, kung gusto mo mapanood yon, interesado ka, I will be putting a link dito sa taas, magpa-pop up yan. And I will be putting also another link sa bandang dulo ng ating video. Okay, my dear Pisces, bonus reading na tayo. Bonus reading, okay? Hindi na ako gagamit ng oracle card. 8 cards na lang tayo. Energy ng Hermit. May konting pagsisisi ako nararamdaman dyan. Pero may lesson learned. Okay, may konting pagsisisi pero may lesson learned. Okay, so baka ma-experience mo, my dear, sa first 15 days of October na para kang nagsisisi, pero hindi naman siya bad, 'di ba? Kasi baka nangyari sa iyo yung bagay na yon para meron kang matutunan. Okay, meron kang additional experience or additional knowledge, parang ganon. Okay? Tingnan natin, my dear, kasama ng ating Hermit card, I see we have here the Wheel of Fortune. Okay, napakaganda ng energy, my dear, kasi posibleng marirealize mo, my dear Pisces, na mali pala itong ginawa ko, or marirealize mo yung isang pagkakamali na ginawa mo. Kaso, sabi ko nga sa'yo, my dear, ang nararamdaman ko, my dear, na energy is meron kang matututunan doon sa experience na yon. So, yes, nagsisisi ka or marirealize mo na mali yung ginawa mo, pero at least meron ka ng learnings. Meron kang church experience, parang ganon yung eksena niya. So, dito, my dear, parang sa energy ng Wheel of Fortune, parang pwede mo pa naman siyang maitama. Parang ganon, yun ang nakukuha ko. Or posible na uulitin mo pa yun or mangyayari pa yun sa buhay mo. At least sa susunod, my dear, na mangyari ulit sa iyo yung eksena na yun, alam mo na kung anong gagawin mo. Okay? Nakukuha ko rin dyan, my dear, yung energy ng overcome. Ayan, oh. Posibleng may kinalaman, my dear, sa trabaho or may kinalaman sa pera. Posibleng issue, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pera. Posibleng maling paghawak ng pera, maling paggastos ng pera, or posibleng, my dear, sa loob ng trabaho. Nakukuha ko sa energy ng 3 of Pentacles, yung energy ng pagtitiwala. Baka nagtiwala ka, my dear, tapos nagkaroon ng konting issue, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pera. Okay, pero at least, my dear, ngayon alam mo na. Okay, tingnan natin, my dear Pisces. Additional message tayo. We have here the 2 of Cups. Because of love, my dear, yun ang nakukuha ko dito. I think marami sa inyo, my dear, ang marirealize ninyo na hindi porkit mahal mo yung isang tao, ibibigay mo lahat. Or, hindi porkit mahal mo yung isang tao, wala ka nang ititira sa sarili mo. Yun ang nakukuha ko dito. I think, my dear, kaya ka napunta or napasok sa isang sitwasyon na ganyan. Kasi, masyadong nanaig sa'yo yung pagmamahal. To the point, my dear, na parang ayoko naman sabihin na ginamit ka or niloko ka. Pero, sabihin na lang natin, my dear Pisces, na parang walang give and take. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Parang walang give and take. Kumbaga, parang pangit man pakinggan, pero parang pinakinabangan ka lang. Yun ang nakukuha ko dito. And nare-realize mo yun, my dear, sa first 15 days of October na, ay, parang ang tanga-tanga ko naman kasi nagpauto ako or naniwala ako or bakit ko kaya ginawa yon. Pero it's okay, my dear Pisces, okay lang yan. At least sa susunod, 'di ba? Alam mo na kung ano yung gagawin mo. Alam mo na, my dear, na hindi porket mahal mo yung isang tao ay ibibigay mo lahat o isusuko mo lahat. Okay? Additional cards pa tayo, my dear Pisces. Additional cards. Kasama ng ating Hermit card, I see energy ng High Priestess. Isa sa mga pinaka-paborito kong card si High Priestess, my dear. Kasi tuwing lumalabas to,
tuwing lumalabas, ano ba sasabihin ko? Tuwing lalabas si High Priestess, ang paglabas ng katotohanan, okay? Ang paglabas ng katotohanan, my dear. So, parang tinutulungan ka rin, my dear, ng universe na makita mo kung ano ba talaga yung totoo, kung anong totoong agenda or intention sa'yo nung tao, kung ano ba talaga yung plano niya sa'yo, kung ano pa talaga yung part mo sa buhay niya, kung ano ka ba sa buhay niya, 'di ba? So, I think, my dear, marami kang marireceive na, sabihin na natin, awakening na posibleng magdulot ng konting pagsisisi sa iyo, my dear Pisces, kasi connected sa energy ng pagtitiwala. Ayan. So, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Pero at least, meron ka dito matututunan, my dear Pisces. We have here the Ten of Pentacles. Ayan. So, energy ng pamilya. Okay? So, sa mga parang may mga issue regarding sa energy ng pamilya, my dear, nakukuha ko dito na meron din eksena na baka sasabihin mo na rin yung side mo, my dear Pisces, kung bakit nangyari yung eksena na yun, bakit ka nasangkot sa ganun na ano. Parang nakukuha ko dito sa combination ng dalawang card na to, my dear Pisces, na parang sinasabi mo na yung side mo kung bakit ka napunta sa ganun na sitwasyon. Posible, my dear, din na baka meron ka rin mga ilaglag na mga tao na kung bakit ka nagkaganon or bakit nasangkot ka sa ganun na sitwasyon or bakit nangyari yung ganun na sitwasyon. Kasi parang nakukuha ko dito, parang nawawala na yung love. Parang natatauhan ka na ng dahan-dahan na, teka lang, parang nagamit yata ako or parang na-abuse yata ako. Parang ganun na energy. And dahil wala na yung love, na parang napagod ka na, nawala na yung love, so napagod ka na parang depensahan ng depensahan siya or pagtakpan siya ng pagtakpan, parang nare-realize mo, my dear, na panahon na para marinig ng mga tao or ng buong mundo yung side ko kung bakit ganun. Kasi nakukuha ko dito, my dear Pisces, na parang meron mga tao na parang hinuhusgahan ka nila or parang tinitingnan ka nila. Tapos, imbis na sabihin mo yung totoong kwento, nag-decide ka, my dear Pisces, na hindi ko sasabihin yung kwento. Kasi mapapahamak yung tao na yon. Kumbaga parang pinagtakpan mo siya, my dear, yun ang nakukuha ko dito. Kaso, sa pagsampa ng first 15 days of October, remember, it is Libra season. So, alam naman natin ang Libra is more on timbangan, balance. Nare-realize mo na parang hindi niya deserve na pagtakpan mo siya. Hindi niya deserve na parang i-tolerate mo siya doon sa bagay na ginawa niya. So, posibly, my dear, nakausapin mo rin tong tao na to and then sabihin mo rin sa kanya, my dear, na, oy, alam mo, hindi ko nagustuhan yung ginagawa mo or nararamdaman ko parang merong mali, merong hindi balance sa connection natin. Kasi dito, my dear, sa spread natin sa table natin, nakukuha ko na parang hinayaan mo lang, my dear, because of love. Hinayaan mo lang, my dear, yung ginagawa niya. 'Di ba? Parang hinayaan mo lang, my dear, na ginagamit ka, hinahayaan mo lang, my dear, na parang ginagamit yung pera mo or pinapakinabangan ka lang. Parang ganoon ang nakukuha ko dito, my dear. So, finally, parang maririnig na rin ng ibang tao or makikita na rin ng ibang tao kung sino talaga yung totoong may kasalanan doon sa buong sitwasyon na posibleng kinabilangan mo. Okay? Yun ang nakukuha ko, my dear. Parang meron mga revelation na mangyayari. Ganon. Kumbaga, pinagtakpan ko lang siya. Ganyan. So, yon, may mga expose na mangyayari. Okay, my dear Pisces, last two cards na lang tayo, my dear. Last two cards. We have here the energy of the Star and the Queen of Pentacles. Okay? So, sa energy ng Star is more on focus ka na, my dear, sa sarili mo again. Okay? Pero ang nakukuha ko na energy, my dear, is pagod ka na i-troubleshoot yung problema ng ibang tao. Or kahit sabihin natin hindi naman ibang tao, kahit sabihin natin nakapamilya mo, partner mo, karelasyon mo, best friend mo,
sa loob ng pamilya, pagod ka na, my dear, na parang pagtakpan ng pagtakpan yung mga ginagawa niya. Kasi pakiramdam ko kaya ka na-involve sa ganito kalaking problema or napasok sa ganitong problema is because dahil iniintindi mo at inuunawa mo at pinagtatakpan mo itong energy ng kung sino man tong gumagawa talaga ng mali. Okay? The energy of the Temperance, energy of the Magician, and the Ace of Pentacles. More blessing para sa iyo, my dear, kasi nagtatanggal ka ng blockage, okay? Okay, medyo may konting pagsisisi, sabi ko nga gano'n sa iyo, my dear Pisces, pero it's okay kasi at least paano, charge to experience yan, my dear, okay? So, ang ganda naman ng reading mo, my dear, is more on awakening, revelation. Finally, malilinis na rin yung pangalan mo, malalaman na rin yung side mo, matatapos na yung isang toxic na cycle, related sa energy ng gamitan, or parang mga user-friendly, or parang ganon, yun ang nakukuha ko, my dear, okay? Very, very nice na energy, my dear, for you para sa first 15 days of October. Finally, nahanap mo na yung balance ng iyong buhay. Okay? And more blessing to come para sa'yo sa mga susunod na mga buwan. Okay? So, my dear Pisces, yan ang reading mo para sa iyong first 15 days or ang iyong bonus reading para sa iyong first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka po sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!